Good day everyone. Welcome back sa ating Team Pinikpikan Team channel at Kwentuhang OFW ulit tayo. Naisip ko lang, sometimes, being young, we tend to be brave. Katapangan na hindi nag-iisip. Parang ganun. Okay? Maalala ko nung nasa East Timor ako noon, we were doing a psychosocial program. So, every day, Monday to Friday, pumupunta kami sa mga districts which is around 3 hours drive sa Centro. So, we would wake up at around 4 o'clock. So, 5 o'clock, we're on the road. So, 6, 7, 8. So, in time for yung, kasi school-based yung project. So, in time for 8 o'clock or 9 o'clock nasa districts na kami. Since, in most cases, hindi na kami nag-aalmusal dahil maaga kaming umaalis. So, every day ang baon namin ay those who are in Malaysia tsaka Indonesia, alam nyo yung pisang goreng. Yun yung pinaka-typical na breakfast namin kasi yun lang yung available sa daan. And one day, ganun din ang system namin. Lumabas kami at 5 o'clock to go to the districts na mag-monitor. And I just figured out na sawang-sawa na ako sa pisang goreng. So, nung habang dumadaan kami papunta sa mga districts sa medyo liblib na lugar, may nakita ako na mga wild guavas sa daan, and na-attract ako kasi wild guavas, tapos gutom ako ng early morning, tapos very tempting yung mga kulay, mga yellowish, greenish na mga bayabas, guavas. So, in-instruct ko yung mga local staff. Sabi ko, you go ahead, punta kayo, i-drop nyo itong dapat na i-drop, pag-monitor kayo, tapos ibalikan nyo na lang ako dito pagkatapos. So, isolated place yun. It's medyo bulubundukin na area and isolated na place. So, hindi ako nag-isip. Parang gusto ko lang yung bayabas, ganun. So, bumaba ako, and at that time, I shaved my head bald. Nagpakalbo ako. So, ayun, nag-enjoy akong kumukuha ng bayabas, pinuno ko yung bulsa ko, nagkagalos-galos ako kasi yung tawag natin sa flower na yun na may mga thorns, lantana. So, nagkasugat-sugat ako sa mga skin ko, sa mukha ko kasi sinuong ko talaga yung mga wild guavas na surrounded ng mga damo-damo, mga shrubs. And talagang sinuong ko, inakyat ko pa yung bayabas, puno ng bayabas. So, paglabas ko, kumain ako dun sa puno, and then pinuno ko yung bulsa ko ng bayabas. And then paglabas ko, tamang-tama na may paakyat na truck na sasakyan ng mga lokal na Timorese. Tapos lahat sila nakatingin sa akin kasi galing ako sa damuhan. Galing ako doon sa bushes. Galing ako doon sa kung saan. Hindi ako galing doon sa kalsada. So suspecha nga naman. Very suspicious nga naman kung bakit ako galing doon. And here am I na may galos-galos, kalbo ang buhok, and I resemble, except for the height, I think I resemble more of the Indonesian military. So, ang nangyari is, biglang tumigil yung truck mga 25 steps away from me. And doon ko na realize yung stupidity ko to be left alone na walang kasama, na I don't speak the local language, na katatapos lang ng conflict, katatapos lang ng violence. So, nag-iisip na ako kung anong gagawin ko. But yung tumigil yung truck, punong-puno ng mga locals, nakatingin lahat sila sa akin. And hindi ko na alam kung ang gawin ko. I know I was in trouble. I know I did not follow security protocols. At kung may mangyari sa akin, kasalanan ko talaga. So, ang ginawa ko before anything else, before na may gagawin sila, binilisan ko na naglakad papunta doon sa truck. And nakangiti ako pero talagang nervyos na nervyos ako. Yung dalawang lalaki doon sa truck biglang lumundag. And biglang lumundag at kinapkapan ako. Buti na lang, suot-suot ko yung UNID ko. So,
ginanoon ko yung, pinakita ko yung UNID ko, and then bigla silang back off. Sabi nila, okay, okay. Akala nila Indonesian military spy ako, or Indonesian spy at that. Kasi hindi naman ako talaga mukhang Timorese, except for, of course, may itim ako, pero hindi, not the same shade ng itim sa kanila. So akala talaga nila spy ako, kasi oo nga naman, anong ginagawa ng hindi mukhang Timorese doon sa isolated na place na hindi pa siya andun sa kalsada, andun pa siya, galing pa siya doon sa bushy areas. Talagang kaduda-duda. Pinagtatawanan na lang namin nung bumalik kami sa base. Sinasabi namin kasi Australian battalion yung peacekeeping force na andun. Sinasabi namin, imagine yung pag napipage ka doon sa radio nila na isang Filipino na nanguha ng bayabas, pinagkamalang spy. We were laughing, pero sabi ko nga, that was too brave but so stupid of me to do. And sabi ko nga din, yung ganun yata, when you're younger, you tend to commit those mistakes. Pero okay lang. Pero imagine, pag may baril ang mayon at may ginawa sa akin, there are no second chances for me. And that's where I realized how it was to even think of sending away the local staff, and me being left alone in that isolated area na nangunguha ng bayabas. Looking back, sabi ko nga, I learned my lesson. Hindi na ako kasing tapang nun. You grow old and you learn from experience. Imagine I was not even thinking about the local staff who would be put into trouble dahil iniwan nila ako doon. I was not thinking. Do you have similar stories? Pwede niyong i-share sa comment section sa baba. And I'm sure you also have, if you've had your share of those kinds of stories, I'm sure you also learned your lesson from it. Yan ang ating kwentuhang OFW, at hanggang sa susunod. Magandang araw sa ating lahat, at it's a good day. You could see the blue clouds on my back. It's a good day. So yes, have a good day everyone. Hanggang sa susunod. Bye.